Alright mga ka-dreamers, ito tapos na po tayo magpa-service nitong ating sasakyan. Express lang po yung pinili natin para mas mabilis pong matapos. And okay, sa ating mga kababayan na gusto magpa-service ng kanilang sasakyan, dito po kay CDE Pinoy Kiwi Auto Care, dito po sa Otaoho. Okay, good day mga ka-dreamers. Nandito po tayo ngayon sa Otaoho kung saan dinala natin dito kay CDE Pinoy Kiwi Auto Care yung ating sasakyan. Dahil umabot na po tayo doon sa tamang takbo ng ating sasakyan kung kailangan na natin change oil. And ito nga, nung unang punta natin dito ay hindi po natin na-vlog itong kanilang entrada. Kaya para po sa inyong mas accurate na or magkaroon kayo ng visual kung saan po talaga yung location nito, ito po, ibablog po natin yung kanilang entrance. And ito nga, nandito tayo sa entrance, pinaka-entrada mismo ng kanilang shop. And medyo tricky po ito dahil papasok po yung kanilang pwesto. And ito nga yung kanilang tarpaulin dito sa may sa may pinaka-gate nitong kanilang compound. Ito sa 3A MacG Street, Otahu, Auckland 1062. So yan po yung address at meron din po sila ditong warrant of fitness. Itong si CDE Pinoy Kiwi Auto Care Ltd. Okay? And then syempre sa kanilang katabi pong shop, meron din po doong Chairfire and Sons Limited, kung saan yata ang business po nito ay parang printing shop. So ang may-ari po niyan ay atin din pong kababayan. At ito nga po ang entrada. So yung location po nitong CDE Pinoy Kiwi Auto Care, para po siyang compound ng mga warehouse. So sa entrada pa lang po makikita nyo na dahil marami pong mga naka-pile up na mga paleta. At syempre yung usual pong nakikita natin sa loob po ng or sa compound po ng warehouse, meron pong cargo container katulad po nitong nasa left side ko. So yan ay isa pong cargo container na parang lumang-luma na. So makikita nyo may mga kalakalawang na po siya. And then after po nun, mga naka-file up po ng mga paleta. So I think plastic po na paleta yan. And doon sa unahan naman, another cargo container. So ayan po, natatanaw na po natin itong pwesto mismo ni kabayan, kung saan nasa loob po siya ng isang parang malaking warehouse. I'm sure nagra-rent lang po sila dito. And okay, ito po, yan po, makikita nyo ang talagang pinaka location nitong si CDE Pinoy Kiwi Auto Care Limited. So ayan, kanina po ay dinala na natin yung sasakyan natin dito at bumalik lang po tayo dun sa harap para i-vlog yung kanilang entrada. At ito nga, nabanggit ko na kanina, meron po sila ditong warrant of fitness. Yan po yung proof na roadworthy po yung sasakyan nyo. So kailangan po dito yan para po pagka kayo nasita ay wala pong problema. At ito naman po ang kanilang waiting area para doon sa ating mga kababayan na naghihintay habang ginagawa yung kanilang sasakyan. At dito naman po sa likod ay parang may construction po dito. I think ito po ay gumagawa ng trusses. And dyan nga, papasok po ulit tayo dito sa loob ng shop mismo ni CDE Pinoy Kiwi Auto Care. At yan po. And po makikita nyo, nakataas na po yung ating sasakyan para po i-drain yung langis niyan and then tanggalin yung filter. Sa ganun po ay mapalitan na po ng bago. So okay, so ito po, iikot ko po kayo dito sa loob mismo nitong auto shop ni CDE Pinoy Kiwi Auto Care. Okay, and habang tayo po ay naghihintay dyan na magawa yung ating sasakyan, tayo po ay nag-iikot-ikot dito. And then eto, meron nga din po sila dito mga stocks ng katulad po ng gulong.
And then yung mga iba pang spare parts siguro, yung mga consumable, meron din po sila dito. So parang ano po siya mga ka-dreamers, parang one-stop shop na. So pagka let's say available naman sa kanila yung pyesa na pwedeng maging problema ng inyong sasakyan, ay meron po sila dito. So hindi na po kayo para maghanap pa. So napaka-convenient po kumbaga pagka kayo magpapaayos dito. And aside from that, syempre Filipino, madali pong kausap dahil wala pong tinatawag na language barrier. Although tayo namang mga Pilipino po ay syempre marunong po tayong mag-English, kaya lang iba pa rin po pagka ang kausap natin ay Filipino, di ba? So ito nga, meron ditong parang buong body ng engine at sabi ni kabayan yan daw po ay papalitan ng bago. Hindi po pwede rito yung gagawan lang ng paraan. At ito nga ginagawa na ni kabayan itong ating sasakyan. At ayun, nirefill niya yung washer nitong ating windshield sa unahan. Dinagdagan niya nang sa ganun ay hindi tayo matuyuan ng washer. At marami pang mga tinuturo si kabayan dyan. Nakita niya rin na medyo madumi na nga itong ating engine. So hindi po talaga tayo hindi po ako nangangahas na mag-engine wash dahil hindi po natin porte yun. Ayoko po na kung baka mamaya kung ano po yung mabasa ako dyan. So magka-problema pa po ako, di ba? So usually, pagka nagka-car-wash po ko, ang nililinis ko lang ay yung outer body lang ng aking sasakyan. Kaya tsaga ko na lang po kasi kung dadalhin ko po yan sa car wash dito, medyo mahal po. I think $60 po yung rito. So ganun po yung mga presyuhan. Meron naman pong mura lang. Yung tinatawag na ditong parang automatic car wash na kung saan na ipapasok mo lang yung sasakyan mo, din paglabas mo malinis na. Kaya lang according sa ating mga kasamahan dito na nasubukan na yun, hindi naman daw ganun kalinis. Kaya hindi na natin trinay. So, yun siguro ang presyo nun ay mga $10 to $20 lang. So, pagka may libre naman po akong oras at libreng araw na wala tayong ginagawa, ay ako na lang po ang nagkakarwash nitong ating sasakyan para po makalibre na tayo. Sabi nga ay sinisikap po natin mamuhay dito sa New Zealand na minimal or minimalist para po ma-manage natin yung mataas na standard of living dito. Di ba po? Sabi nga, diskarte lang yan para hindi tayo masyadong tamaan ng tinatawag na standard of living na talagang pinoproblema nating mga malimit na shock tayo kasi galing tayo ng Pilipinas din pagdating dito. At nagko-convert pa tayo nung currency natin versus yung NC dollar. So, ayan, ang isa sa paraan po doon para ay kumbaga ay ma-handle natin yon. So tamang pagtitipid na lang po at yung pagiging minimalist po ang isa sa mga naisip kong strategy doon. So ayan, check din na kabayan yung wiper nitong ating sasakyan kung gumana yung kanyang nilagay na bagong additional na washer doon sa ating makina. And ito habang hinihintay natin na matapos itong service na ginagawa ni kabayan ay nakikipagkwentuhan tayo sa kanya dyan. Yun, at pinunasan niya yung ating makina and maya ay i-sprayhan niya yan ng parang hindi ko alam kung sabon or chemical para malaglag yung mga or matanggal yung mga mga alikabok na matagal nang nadyan siguro mga 1.5 year na dahil simula po nung nakuha ko itong sasakyan ay hindi ko po pinangahasang linisin ang makina niyan. At ito nga dito, pumunta tayo dito sa likod. Ang likod pala nitong shop nitong si Kiwi Pinoy or si CDE Pinoy Kiwi Auto Care ay release po ng trend. So parang dyan din po sa atin, meron din po tayong dyan, di ba, Home Along Dariles. So may bakod naman po yung kaya safe po, hindi po pwedeng mag-cross doon sa bakod.
Yung iba po kasi 'di ba sa atin makukulit, nagko-cross talaga sa sa release ng trend kaya marami pong naaaksidente. At ayan nga, habang hinihintay natin, nag-iikot-ikot po tayo dito sa loob ng shop. And habang nakikipagkwentuhan kay kabayan, nag-voice over na lang po tayo kasi may music po kasi si kabayan. So ayaw po nating ma-record yung music dahil magkakaroon po tayo ng violation niya kay YouTube. So ayaw po nating mangyari yon, di ba? Dahil ito naman po ay sabi nga pinaprepare natin yung mga future pa para sa ating YouTube channel. At yan ay nirefill na nga ni kabayan yung ating langis dyan. So yan po, ang langis ay hindi na po katulad nung nabibili na galon-galon lang or litro-litro lang. So dito po may stock na po si kabayan. Yung tangke po na yan, alaman po niyan ay langis na pang change oil. Okay? Okay mga ka-dreamers, so habang hinintay po natin na matapos itong ating sasakyan, ayan na nga at yun, chinek na ni kabayan yung dami nung langis na nilagay niya. And mamaya, siguro mga ilang sandali na lang ay matatapos na. At ito nga, inisprehan na ng kabayan ng panlinis yung ating makina mismo. Yan po ang pinaka-freebies niya sa akin. Kasi nakita niya nga na madumi na, maraming alikabok. So parang sabi niya medyo matagal na nga na hindi nalilinisan yung makina. So kaya yun, ginawa niya ng free vision. So bubugahan niya lang ng pressurized na hangin para tumalsik yung mga dumi na nandiyan sa ating makina. So yan po ang bentahe pagka tayo po yung magpapagawa sa ating kababayan, lalo na dito sa bansang New Zealand. Wag po kayong mag-alala dahil malimit naman po dito ay na-adapt na yung culture ng mga New Zealander na yung pagiging tapat, di ba? So ayaw nila na gumawa ng hindi mabuti dahil yun ang kultura dito. Na dapat laging tama or mabuti yung gagawin sa anumang bagay. Okay, yan at pinunasan ni kabayan para magmukhang bago at makintab yung ating makina. And talagang may talaga tinatawag na extra service, di ba? So yun po ang kagandahan pagka tayo magpapagawa sa ganitong shop na Filipino po yung nagmamay-ari. Dahil sabi nga parang alagang Pinoy po ang gagawin sa ating sa ating sasakyan. Okay, and ito may mga dumating pa rito na yan, meron pong bagong dating dito na Mini Cooper. So Philippine din po ang may-ari niyan. Siguro ang mahal po ng niyan. Kasi alam ko pagka mga parang Europe car, di ba? So usually ang number one na problema diyan yung piyesa, mahal. Pero matagal naman pong masira ang mga piyesa niyan dahil matibay nga po kasi Europe car. So, ito namang ating sasakyan ay po ito, Toyota. So, kumbaga practical kasi yung piyesa niya ay available lang po. So, mabilis or madali pong mahanap. At ito nga, nilagyan na ng sticker ni kabayan kung kailan ulit tayo pwedeng magpa-change oil. So, every 10,000 kilometers pong natatakbo. Tsaka po, kailangan magpa-change oil na uli. At ito nga, tapos na tayo. Tapos na po tayo magpa-change oil. And ito yung ating resibo. And okay, sa lahat ng ating mga kababayan dyan na gusto magpa-service ng kanilang sasakyan, punta na po kayo dito kay CDE Pinoy Kiwi Auto Care. Mabilis pong kausap dahil mga Filipino. And yun nga, saan pa ba tayo kundi sa ating mga kababayan tayo magpaayos ng ating sasakyan. Ayan mga ka-dreamers, tapos na po tayo. Tapos na tayo magpa-service dito kay kabayan sa CDE Pinoy Kiwi Auto Care. Uwi na po tayo. Samahan niyo po ako sa pag-drive.
Okay, set lang natin ito atin. Starting route to 12 Rock Daisy Crescent. Proceed to McGee Street, then take the first left. Turn left onto McGee Street, then take the first right onto Hans Street. Yan po yung bukana niya, labasan. Turn right onto Hans Street. Medyo traffic dito. Medyo traffic. At the stop sign, turn right onto Walmsley Road. Walmsley Road. Ayan, medyo matraffic nga dito. Ayan, ang bait naman nun, pinagbigyan tayo. So, diretso, matraffic nga. Nakakulay dilaw ang kalsada sa aking Apple Maps. Ayan, kumusta kayo mga ka-dreamers? Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog at medyo busy lang sa trabaho. So, minsan kahit nga Saturday, Sunday may pasok tayo. Actually bukas po dito, Anzac Day. So holiday na naman kami dito bukas. Pero Saturday at saka Sunday may schedule po kami ng trabaho, kaya talagang paspasan ang gawa ngayon. Pero okay lang. Kaya pa naman. Kaya pa ng katawan. So pagka napagod, papahinga lang tayo. Di ba? Ano lang naman eh. Pag napagod tayo sa ating ginagawa, pahinga lang. Okay, medyo matraffic lang dito. Ayan, naka-red na. Naka-red na, naka-red. Naka-red na. Naka-red ang kalsada dito sa aking Apple Maps. $300 meters papunta tayo ng Mangere Road. Liko sa kanan. Ayan. So talagang mabagal ang galaw natin, pero okay lang, moving naman. So alam ko kasi sa area ganito, pag inabot ka ng mga 4 o'clock ng hapon, talagang traffic na. Kaya yung iba talagang kung merong way papunta ng motorway, doon na sila dumadaan. So okay lang, expected ko naman to na matraffic talaga ganitong oras. Matraffic talaga mga ka-dreamers, pero okay lang, ganun talaga. Kamusta po kayo mga ka-dreamers?
especially dyan po sa Pilipinas. Summer na summer, pinaka-peak po ng summer ngayon dyan, sobrang init daw. So namimiss ko tuloy yung time na nandyan pa ako pagka gantong panahon. So maraming mga swimming mga lakad na swimming. So far next year sana gantong panahon ay nandyan ako nakabakasyon. Nabakasyon tayo next year pagka pinalad or pinagkaluban tayo ng magandang pagkakataon. Babakasyon tayo. Oras po ngayon ay 4:32 na po ng hapon. At ganito nga po ang kasalukuyang sitwasyon dito sa may papuntang Mangery Road. Nakakulay red po ang aking mapa. So ibig sabihin traffic talaga siya. Pagka gantong oras po kasi mga ka-dreamers, uwian na po ito ng mga workers. So yan, halos lahat po ng nagtatrabaho dito ay may kanya-kanyang sasakyan. At the traffic lights, use the right 2 lanes to turn onto Munro Road. So kaya ito nagiging resolved traffic sa kalsada. Kaya nga po sa umaga hanggat maaari meron akong nag-aalat ako ng 1 hour na allowance para po sa aking pagbiyahe. Sa ganun ay hindi ko maabot yung or hindi ako malate sa trabaho. So minsan meron pang pag dumadating ako sa site, meron pa akong mga 30 minutes. So ginagawa ko lang parang ano siya, power nap. Nang sa ganun ay makaidlip pa ng konti. Minsan yung power nap napaka-importante eh. So nare-recharge ka kahit papaano. Alright mga ka-dreamers, 80 meters na lang, liliko na tayo sa kanan. Yan. And hopefully hindi na ma-traffic dyan sa may Mangery Road. Napunta na po yan sa bahay. Hopefully. Tayo aabutin ng kulay orange. In about 3.5 kilometers, turn left onto Tussock Avenue. Yan, kita nyo po parang EDSA din, bumper to bumper. Grabe, namumula sa traffic. Dito yun sa may tulay. Ayan grabe. Traffic. Pero malapit na naman tayo, mga 3.1 kilometers na lang. So ang sunod na change oil ko nito ay 76,000 kilometers na ODO. Ngayon po ay 66,000. Ayun, alanganin ko si Pogi Grabe pala ang traffic dito pagka ganitong oras.
malupit na traffic. Bigyan din natin yun. Palabas siya ng gas station. Kilometers na lang mga ka-dreamers, malapit na tayo sa bahay. Tahimik si Apple, hindi ako ina-update. Kyoto. Ayan mga ka-dreamers, talagang all the way yung traffic galing doon sa may MacG Street ng Utauho hanggang dito sa Manggeri. So may mga naman na walang traffic, kaya lang dito nga medyo marami din talagang stoplight dito. So yun ang nagiging cause, isa sa mga nagiging cause ng traffic. 1.3 kilometers na lang ang layo natin sa ating comfort zone ng ating bahay na tinitirahan. At kanina medyo masama ang pakiramdam natin mga ka-dreamers. Para tayong lalagnatin kanina. So may sumisingaw sa mata ko na mainit, and then medyo masakit yung ulo ko. Buti na lang at may baon po akong Biogesic at saka Alaxan. So ininuman ko kaagad ng tinatawag nilang mag-asawang gamot. So doon po ako hiyang So ngayon medyo okay na naman ang pakiramdam ko. Hopefully wag tumuloy, kasi pag naaagapan naman ng gamot hindi siya tumutuloy. Ito mga ka-dreamers, at lowbat na po itong aking si gimbal. Papaalam na po ako sa inyo. Dito ko na po tatapusin ang vlog ko for today. And thank you very much sa inyong panonood. Bye bye, buko pie.